Caps po pala, ang ating pong mga Kuya Caps. Sino po? Last year po si Tata Magno. Sino po ngayon? Sa Caps po. Sino po, Tita Marie? Si Tata Erning po, ayan. Buhay po ang Diyos. Kompleto na po. Ibibigay ko po kung ano ba yung ating gagawin ngayong umagang ito. Salamat po. Ang gagawin po natin ngayong umagang ito ay, kunwari po kasali kayo sa beauty contest. Joke lang po. O post na po kayo, hindi po. Ang gagawin po natin, di ba po sa beauty contest may question and answer portion. Ayan po. Magbibigay po ako ng isang tanong lang. Bibigyan po kayo ni Ate Beth ng papel at ballpen o orasan po niya ng 2 minutes. Dadalhin po kayo sa adoration. Kung ano lang po yung maisusulat nyo sa papel, yun lang po yung babasahin nyo mamaya na naisulat po ninyo. Hindi po natin dadagdagan, ano? Kung ano lang po yung naisulat. Okay, ang gagawin nyo po, ito po yung aking tanong. Kung bibigyan po kayo, mabibigyan kayo ng pagkakataon. Opo, nakikipag-name tayo sa ating Diyos, pero po, ito po yung pagkakataon na imaginein po natin, kaharap po natin siya face to face, eye to eye. Kaharap po natin siya. Ano po yung mga bagay na gusto nyong sabihin sa Kanya? Maliwanag na po? Maliwanag po. Okay po. Punta na po kayo sa adoration. After 2 minutes, lalabas po ulit sila. Yan po, salamat po. Patuloy po ang pasasalamat sa Panginoon sapagkat paano nga po ba tayo magpapasalamat sa dami ng biyayang binibigay po niya sa ating buhay. Kaya po, ito pong pagkakataong ito, maraming salamat po sa aking pamilya, sa Valerio at Perez family po na nagmamahal sa akin, higit po sa aking mga magulang, sa aking pong kabiyak ng puso, na talaga pong itinalaga ng Ama na hindi ko po naging problema. At ang aming pong nag-iisang anak, ayun po siya. Salamat po sa Ama sa mga biyayang patuloy at patuloy niyang ibinibigay. Higit pa rin po, nagpapasalamat ako sa ikalaw ko pong pamilya, ang CSNB family, yung aming po paaralan. Kasama po ang mga kapatid ko na nagmamahal. Nandyan po sila ngayon, si Teacher Joe at si Teacher Cel. Si Teacher Sarah po ay may kadahilanan kung bakit di siya nakatungo. Napakabuti po ng Diyos. Hindi ko po alam na nagplano silang pupunta. Talagang ano nga po ba ang hindi kayang gawin ng Ama upang pagalakin ka. Kaya sa mga sandali pong ito, yung galak ko po nag-uumapaw, tumatapon po sa sobrang grabe po ng galak. Hindi ko po maipaliwanag. Hindi po mababayaran ng salapi. Gayon din po, ang aking pasasalamat ay walang hanggan sa isa pang pamilya na binigay sa akin ng Ama, ang Kapatirang Divine Mercy. Maraming salamat po sa inyong lahat, mula po sa mahal na Apo Conching, sa lahat po ng alagad. Hindi ko na po iisa-isahin kasi po napakadami. Kahit hindi man po tayo tuwirang nagkakausap, nagkakalapit, subalit sa isang pandama nga po, mahal na mahal ko po kayong lahat. Mahal na mahal ko po kayong lahat, ang mga Caps, lahat po, ang IT, choir, lahat-lahat po kayo. Maraming salamat po kung paanong sa pamamagitan nyo, pinadama na sa akin ng Ama ang tunay na pag-ibig niya. Maging sa katauhan niyo po, dama ko ang pagmamahal at pagpapahalaga. Kaya po ako taus-pusong nagpapasalamat sa Panginoon kung paano nga pong nung dating buhay, wala. Subalit dahil sa kanyang kabutihan at pagmamahal, inakay niya po ako sa dakong ito upang lahat ay mabago, upang lahat ay magkaroon ng kabuluhan. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Kanina nga po natutuwa ako habang nagsasagot pa po sila. Nung pong tumawag po sila kapatid na Chris, yung mga nasa 3rd floor, sila Tita Amor, Tita Cecil, kumanta pa po sila, kinantahan po nila ako sa cellphone. Talaga pong, kung ibang tao sasabihin, ba't para yun lang naiiyak? Hindi po, nakakagalak po talaga, kinantahan po nila ako, naiiyak po ako mag-isa, hindi po ako nakapagsalita. Ay, tapos na po, purihin ng Diyos. Maraming salamat po, hindi ko man po mabanggit ang inyong mga pangalan. Mula po sa puso ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan na po sila. Magja-judge po si Tita Marie at si Mami. Bet wala po si Mother. Tita Marie. Nagluluto po no. Sige pa. Mahigpit daw po yung timer. Tara na po. Para po yung meron pa ibang makakapag-share po. Bigyan natin po naman. Babasahin niyo po. Papakinggan po ng ating Board of Judges. Ayan po. Sino po una?
Depending champion, si kapatid na Arlene. Si Ate Pilar na po. Ako pinakamalabo ang mata eh. Hinihiling ko po na palakasin ang aking pananampalataya upang makapaglingkod pa ako. Yung pa lang po ang naisulat ko. Kung bibigyan po ako ng pagkakataon na makausap ko ang Ama, ang sasabihin ko po sa Kanya, patuloy niya po akong yakapin ng mahigpit upang huwag nang mawalay sa piling niya. At pangalawa po, patuloy niya pong ipagkaloob sa mahal na Apo, Conching, ang kanyang Espiritong Banal, upang patuloy na ibahagi. Wala na pong karugtong eh. Cut na po. Ang ano ko po, kung ako po bibigyan din ng pagkakataon na makausap ko ang Panginoon, ito po, dalawa lang po yung naisulat ko. Ano po, ang una po, patawarin niya po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, agawin niya po ako sa lahat ng gawa ng masamang espiritu. Patayin mo po ang damdamin at isipan ko bilang tao. Mapagharian po ako mula ulo hanggang talampakan ng kanyang banal na espiritu. Pangalawa po, patuloy niya pong patatagin ang mahal na Apo sa kanyang paglilingkod. Kung mabibigyan po ako ng pagkakataon na makaharap ang ating Panginoon, unang-una po, salamat po sa pagkakataon na ito na makaharap ka. Wala pong hanggang pasasalamat sa iyo. Nawa po ay tuwiran ko ng makamit ang kalooban mo. Yun lang po. Sa akin naman po, kung sakaling makakaharap ko po ang Panginoon, wala po akong hihilingin sa Kanya, kundi ito lang po ang sasabihin ko po sa Kanya. Nais ko po siyang papurihan, parangalan at pasalamatang lubusan sa lahat-lahat ng ginagampanan niya sa aking buhay. Sa mga biyaya at pagpapalang sa akin ay Kanyang inaalay, sampu ng aking mga mahal sa buhay. O Diyos, amang makapangyarihan, hihingi ako ng kapatawaran. Yun lang po yung nasulat ko. Salamat po mga kapatid, napakalalalim po. Palagay ko po mahihirapan sila mami mag-judge. Kaya mamaya na lang po i-announce yung winner, no? Medyo mahirap po eh. Yun lang po, maraming salamat. Mamaya na lang po i-announce yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga. Teacher May, happy birthday kanina. Tinext mo ko, hindi kita binate. Gusto ko po, personal kitang batiin. Bagamat ito ay pinitas ko lang sa gilid, subalit ito ay, sabi nga, wala mang halaga kung bibigyan ng halaga ng ating Panginoon, higit pang mas mahalaga kaysa sa mahalagang salita. Amen? Hambing ko ito sa iyong pagkatao. Minsan sa dati mong buhay wala kang halaga, subalit nang pinigtas ka na ng Panginoon at dinala ka sa dakong ito, ang lahat ay nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng pag-ibig, pagmamahal sa kapwa. Ngayon, ikaw ay isang busilak at nananahan sa kalooban ng Panginoon. Pagharian ka ng Panginoon mula ulo hanggang talampakan at kamtin mo ang tuwirang gabay at patnubay niya sa araw-araw. Maligayang bati. Maraming salamat po. Talaga pong damang-dama ang pagmamahal at kagalangan. Maraming salamat po. Maraming salamat. At muli, kapatid, happy birthday. At tunay nga pong naging makulay ang kanyang kaarawan, lalo na sa umagang ito, sapagkat ang mga napili niyang makilahok sa kanyang ibinigay na kumbagay puzzle o pagninilay ay naging makabuluhan sapagkat napakaganda ng kanilang mga pahayag. At tunay nga pong mahihirapan ang mga judges natin kaya medyo late na po itong mai-announce. Muli po, magandang umaga sa tanghaling ito at binabati ko po kayong lahat sapagkat kayo'y tumalima sa paanyaya ng Ama sa araw na ito upang ating muling pagsalusaluhan ang banal na aral
na ihahandog sa atin ng Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Konsing. Sa umaga pong ito, tayo po ay may tema. At ang ating tema po ay ang ano ba ang liwanag na natanggap natin at pagsunod sa kalooban ng Ama. Yan po yung liwanag. Noon tayo po ay madako sa lugar na ito, nang tanggapin po natin ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Konsing, marami pong nagbago sa buhay natin. Tulad po halimbawa nung tayo magagalitin, hindi po pala marapat yung gayon na hindi tayo magagalitin sapagkat hindi sa Panginoon yon. Ibig sabihin, wala pa tayong liwanag noon. Nung panahon na yun tayo nasa kadiliman pa. At kung tayo po ay pala chismis, palamura, yung po nung tayo natungo sa dakong ito, nawala na po lahat yon, tayo nagkaroon ng liwanag. At sa mga pagdalisay naman po na ating nakakamtan, yun naman po ay ang ating pagsunod sa kalooban ng Ama na patuloy tayo, dahil tayo po ay naliwanagan na, patuloy tayong umasa sa Ama na siya'y magagawa, siya lang ang makagagawa para sa atin ng lahat-lahat. At isa lang po iyang gabay para sa tema natin sa umagang ito. At para po sa umagang ito, ang tatawagin ko po ay isa sa kapatid natin sa choir upang magbigay sa inyo ng kaukulang pagbabahagi na sa tunay niyang karanasan sa umagang ito. Ito po ay palakpakan po natin ang ating kapatid na si Tito Alan. Salamat po, Tito Pearl. Paporit pa salamat sa iyo, Ama. Nangking ko pong pag-aari pangunguna mo sa lahat na imubutawi ng aking labi kay mangunat mag-ari mula ungong kalampakan, pusot kay sipan. Upang iyayag ko po kung ano man pong liwanag at pag-aari ng kaluban mo na tinanggap ko sa iyo nang mulang ikay makilala ko sa dakong ito. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga kapatid na lagad, sa IT team, sa mga choir, sa mga tagasunod at mga pasyente. Magandang umaga po sa atin sa katanghalian ito. Ang aking pong ibabahagi po meron pa akong isang ikikwento po na ito'y magkaibigan. Sila po'y 4 na magkakaibigan. Nasa isang tahanan po, araw-araw po ginagawa nila ito Nagsusugal po sila, 4 po sila. Ginaabot po sila ng gabi. Hanggang magdamagan. Nagkataon po na sa gabi na may naganap po na biglang nag-burn out, nawala ng kuryente. Yung isang kaibigan talagang malaki ng panalo niya. Gusto niya talaga Ikang mga iba niyang kaibigan, total burn out na, iinto na natin yung sugal. Ito yung nananalo ayaw. Maghanap kayo ng kandila. Ituloy natin yung sugal natin. Sa kagustuhan nga na siya'y gusto pang manalo, kumuha naman yung isang kaibigan niya ng kandila para matanglawan po yung kanilang pagsusugal. Yun po, natuloy na yung sugal hanggang magdamag. Yun po yung ibig ko sabihin po dun sa kaganapan na yun. Yung before ng buhay ko, ganyan po ako. Sugarol din po ako dati sa dating buhay ko. Na yung liwanag na yun, patay sindi. Artificial na liwanag po yun. Yung mga dating buhay ko, nandun din ako balumbon ng kadiliman. Na nung mulang may kapahintulutan at pagsubok sa buhay ko, nung sa kabiyak ng puso ko, nakadako po kami rito. Yung pong sa araw-araw na mula siya'y nabagi ko na ito po kung ano pong kaganapan sa kabiyak ng puso ko. Doon na po nagsimula yung sa araw-araw na pag dinig ng salita niyang banal sa pamagitan ng mahal na Apo Konsing. Doon na po nagliwanag ang buong kaisipan. Na kung hindi dahil sa Kanya,
wala pa ako rito. Doon pa rin ako sa kadiliman na yun. At kaya nagpapapurit, pasalamat ako sa ating minamahal na Apo Konseng. Lahat naman tayo merong karanasan sa dating buhay natin, di po ba? Doon po, na magsasyam na taon na po ako na hinirang bilang isang alagad, nagsusumakit po, nagsusumikap, na yung liwanag na yun, huwag na mamatay, kundi lubusan pang lumiwanag. Dahil po, lahat po, wala naman tayong magagawa, kundi dahil sa Kanya, lahat naman po ipahiram sa atin. Kundi lang yung pong nagagawa natin pagkakasala hindi mula sa Kanya. Kaya po, pinupurihan, pinasalamatan nating Panginoon. At ang kalooban niya po sa tuwina, ang gusto kong maghari sa aking buong katawan. Gusto ko po mamatay na yung bilang pagkatao ko. Sinuko ko na po lahat sa Kanya Kung hindi ko po sinuko, talagang napakahirap po na mawalay ka pa sa Kanya. Sapagkat po yung tinanggap ko, hindi basta-basta po na, ibig ko sabihin po, yung atas na tinanggap ko sa Kanya, mahirap po talikuran. Kasi binigyan niya na ako ng pagkakataon sa dating buhay ko Ngayon po siya na naman ang paglilingkuran ko. Yun pong natanggap kong liwanag ng Ama at ang kalooban niya sa tuwing magari sa akin. Sapagkat ang lahat ay pahiram niya sa atin, ang buhay natin, lahat-lahat na nakakamtan natin sa buhay natin, pahiram lang sa atin. Kaya po, sa natanggap kong liwanag, at pagsunod sa kalooban niya, yun po may sinuko ako sa sarili ko. Sinuko ko po sa Kanya ang sarili ko. Sapagkat kung hindi mo po isusuko sa Kanya, pagsisihan mo ang lahat mong ginagawang pagkakasala, ang bilang tao mo pa rin ang maghari sa'yo. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi kung hindi natin isusuko natin sarili natin sa Kanya at sinusunod pa rin natin yung kalooban na bilang tao, talaga pong mahirap sa atin na yun pa rin yung dati mong buhay, ganun ka pa rin. Hanggang sa hindi mo po lubusan isuko sa Kanya at pagsisiyan ng lahat, hindi po siya maghari sa buong pagkatao mo. Kailangan linisin mong kaisipan mo, linisin mo yung puso mo, lahat ng mga galit na yan, lahat na hindi marapat sa bilang anak niya, na nakilala mo na siya, nakatanggap ka na ng liwanag sa Kanya, burahin mo lahat yan sa pagkatao mo. Kasi kung hindi, maghahari pa rin yung bilang pagkatao mo. Kaya sinasabi ng Banal na Espiritu sa lahat na nagpapayag dito, huwag natin sabihin lagi na bilang tao. Huwag po. Paano natin sasabihin makasadsad tayo? Kung lagi natin sasabihin, tao lang ako, nagkakasala. Huwag po. Huwag natin ipananahan sa ating kaisipan yan. Sapagkat kung yun ang mananahan sa atin, ano naman yung tinanggap nating liwanag sa Diyos? Araw-araw nakarinig tayo ng salita, ang banal niyang salita, sa magitan ng katawan ng mahal na Apo. Unti-unti po yun. Sa ilang taon po, magsasyam na taon na. Kung hindi ko po namin isa sa buhay, isa sa gawa itong narinig namin sa pamagitan ng salita ng Banal na Espiritu, wala po kami dito. Ganun pa rin, bilang tao ka pa rin, makamundo ka pa rin, hanap buhay, pera, material na bagay, yun pa rin yung sa isip mo. Pero pag sinuko mong lahat sa Kanya, kaya nga sabi, seek yet the kingdom first in the... Yun, unahin mo siya. Unahin mo muna siya sa buhay mo. May katapatan, katotohanan. Ang lahat ng mga bagay, pagkukulang sa buhay mo, ibibigay niya sa'yo, di po ba? Basta magpakatutulan tayo, mapakatapat lang tayo. Pag mayroon na po tayong nararamdaman na parang napapagabag na tayo, parang ayun na naman, parang nag-aari na naman sa iyong bilang pagkatao mo, huwag po natin kalimutan. Manalangin na po tayo. Sinasabi po ng Banal na Espiritu yan, kahit sa aming mga alagad dito. Na pag mayroon na pang iba-ibang dumadating sa kaisipan, parang nababalumbunan ka na naman ng kadiliman ng kaisipan. Kailangan lang po natin manalangin sa Kanya.
pagariin po natin siya sa ating puso't kaisipan. Ang kalooban niya po talaga natin, ang kalooban niya po talaga ang pangunahin natin sapagkat huwag natin sabihin bilang tao lang nagkakasala tayo. Huwag po. Nagsusumakit po ako, nagsusumikap. Na lahat na narinig ko sa salita niyang banal sa pamagitan ng mahal na Apo Konsing. Talaga pong pinagsusumikapan ko ng kalooban niya ang masunod at magari sa akin. Sapagkat po yung atas, iba po yung atas sa utos. Ang utos mo sa bilang tao, pwede mo tanggihan. Pero yung atas ng Panginoon, napakahirap mo tanggihan po kasi siya na po nag-aari sa iyo. Meron po kayong mararamdaman na katulad sa aming mga lagad. Pag may atas sa amin, hindi namin natupad. Pag-uwi mo ng bahay para bang may sumano sa kaisipan mo na hindi ka pakali. Yun po, kahit tanong mo sa mga kapatid namin alagad, mayroon po kayong mararamdaman. Kaya po kayo lahat ng mga pasyente nandito sa araw-araw. Gusto niyo po gumaling karamdaman nyo, nain po natin yung kaluluwa natin. Linisin po natin yung ating mga kalooban. Tanggalin natin yung pag-aalinlangan, tsaka yung taong ginagamit. Sinasabi na nung nag-facilitator ako noon, hindi mo man nakikita, nagsasalita sa inyo sa harapan. Ngunit mayroon kayong naramdaman na kakaiba. Di po ba? Basta meron lang kayong isusuko, pagsisiyan yung mga kasalanan, pagarian ng kalooban ng Ama, talaga pong ang liwanag niya ay mararamdaman nyo. Katulad, kahit sino sa amin dito, sapagkat kung hindi sa Kanya, wala din tayo dito, di po ba? Sino po ba nagakay sa inyo? May nagsabi ba sa inyo, pwede pumunta kayo doon, mayroong ano doon. Hindi po ba sa kalooban ng Diyos, kaya nandito tayo? Ang nagari siya ay sa inyo, ang Diyos, di po ba? Ganun pong nangyari sa akin. Mula nang tinanggap kong kalooban niya, yun po, yung liwanag. Ayoko na po na bumalik pa sa dati sapagkat ang lahat po ay pairam lang. Ang lahat natin nakakamtan habang nabubuhay ka dito sa lupa, kailangan po talaga natin linisin natin ang bubuo ang ating pagkatao. Magari ang kalooban. Dito sa hindi ko naman nasabi na puspos na ako, banal na ako, hindi po. Kasi minsan yung mga pagsubok ko po minsan sa choir, bilang isang manunugtog. Minsan nakapagsasalita pa rin ako. Pero hindi na po yung galit na ito po yung sasabing katotohanan kasi po yun pong katotohanan. Mahirap po magsinungaling na ako'y gano'n na, hindi po. Kahit sa mga choir po, pag-practice lang namin dyan, pabalik-balik po, araw-araw. Pag-practice ko po, pag nagkamali, balik. Tugtog naman, balik. Pag sinabi ng guro namin na, ibalik natin yung sa umpisa, ilang beses ko. Kung hindi nag-aari sa akin ng Diyos ang kalooban niya, iwanan ko na sila. Kasi sa isang kanta po, pagbasal yung kanta, bagong kanta, kailangan, sisiprahin ko pa yun, bibigay ng guro sa akin. Papakinggan ko sa bahay yan. 2 araw, sabi ko, sige. Pag pre-practice namin ito, tapos, pag ang guro rin, pag nagturo na hindi nila makuha-kuha, pabalik-balik yung tugtog namin. Kung hindi po nag-aaring banal na espiritu sa katawan ko, sige po, sinong pianista na pra-practice ang isang siyang mga nganta tapos pabalik-balik yung tugtog mo. Siyempre tao, yung mayroong kakatawang lupa, siyempre napapagal din yung mga daliri mo bilang manunugtog ka. Kaya ang sinasabi ko sa kanila, paulit-ulit na, kung anumang tinuturo ng guro sa inyo, isabuhay nyo, isagawa nyo. Pakita natin na bilang isang choir ka, kung ano yung atas na tinanggap mo, gampanan mo. Kasi din po Hindi na sinasabi ko to, pinaliwanag ko. Kasi po yung liwanag at kalooban ng Diyos ang maghahari sa iyo. Talagang kung anong atas tinanggap mo sa Kanya, sundin mo yun. Kasi bilang utos, sa bilang tao, sabi ko, pwede ka tumanggi. Kaya po, yun ang sa tuwi-tuwi na nagkakaroon ako ng sa choir, yung kapaintulutan na pagsubok nasa choir po namin. Doon po ako minsan kasi ako po sa sarili ko,
mula nung tinanggap kong liwanag at kalooban ng Diyos, gusto ko yung una nung sinasabi ng guro sa kanila, kailangan magampanan nila kasi yun na lang nga po yung ginagampanan namin para mag-alay ng papurit parangal sa Diyos. Hindi naman po sa tao eh. Yung inaawit namin, hindi naman po sa tao eh, kundi yung parangal sa Panginoon eh. Papurit pasalamat sa Kanya eh. Yan po na sa sarili ko, sa tinanggap kong liwanag at ang kalooban niya na mag-alay sa akin, nagsusumakit pa ako, nagsusumikap ako. Na pahabain ko pa yung malawak na pangunawa, yung pagtitimpi ng pananalita, saka yung kababaan ng loob, saka yung minsan humingi din ko sa kanila ng kapatawaran, minsan sa guro namin, minsan nagkakaanuhan kami ng guro ko yan. Meron kami minsan mga misunderstanding ng guro ng choir. Kaya lang, talaga po, pag ang kalooban ng Diyos nag-aari sa'yo, kailangan, kung pwede lang, down to earth ka, kababaan ng loob. Para kung siyang mag-aari sa'yo, ang kalooban niya, kailangan yung kababaan ng loob, malawak na panguna, malawak na pagtitimpi, sige magparaya ka, magpatawad ka. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kasi kung mag-aari pa rin yung kataasan natin, parang nawala pa rin yung liwanag sa'yo. Hindi pa rin nag-aaring kalooban ng Diyos sa'yo. Kaya po yun. Kaya po nagpapapurit. Salamat ako sa magang ito na sa pag-aaya ko po ng mga natanggap ko rong liwanag at ang pag-aari ng kalooban ng Diyos sa akin. Pinapupurihan po, sinasalamatan ko siya, lalo na sa ating minamahal na Apo Konsing, na walang tugot sa atas na tinanggap niya sa ating Panginoon na upang ihayag at patuloy na ipalaganap ang salita niyang banal upang marami pa siyang mahangon na naliligaw, nadidimlan ng kaisipan, nadidimlan ng ano sa buhay na puro galit, yung pagkukulang sa buhay. Huwag na po natin ano yun sa sarili natin pag nandito na po kayo, tinawagan na kayo ng Diyos, talaga pong huwag natin siyang ilimot sa ating kaisipan sapagkat yung ang sabi ko, ang lahat ay pahiram sa atin buhay, ang buhay natin pahiram. Yun lang nga po yung pagkakasala natin, hindi mula sa Kanya kundi sa atin po sa atin na po nanggaling yun. Kasi po tayo ay naniwala ba ko doon na di ba si Adan at Eva nung nagkasala si Eva sinuway na ng Diyos yung tinakwin na sila ng Diyos dahil doon sa hindi nila natupad yung wag mo galawin yung puno na yun kasi yun nga yung bunga na yun magdudulot ng pagkakasala. Yung po tayo noon, mayroon nang tinanim sa atin bilang tao na yung pagkakasala hindi mawala. Subalit nang marinig natin ang taong ginagamit, doon po, unti-unti po na naliliwanagan tayo at mag-ari ang kanyang kalooban. Kaya nga sabi ko, yung pagsuko po, kailangan may susuko ka, mayroon kang pagsisihan upang kalooban ng Diyos ay mag-ari at manguna sa iyo. Talaga pong di ka po niya pababayan. Kaya pong gawain na to, talaga pong pinupurihan ko mayroong napiling isang Apo Konsing sa lugar na ito at sa bansa nating Pilipinas na yun po sa tuwing na samot dalangin din namin ng aking kabiyak, aming nahirang at kahit sinong mga alagad na bigyan pa ng mahabang buhay ang ating minamahal na Apo Konsing na marami pa na maihangong mga kaluluwa na liligaw. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid. At kung tayo po ay matama na nakinig sa kanyang binahagi, ay marami po tayong mapupulot. Sapagkat sabi nga niya, sa dati niyang unang buhay, ang liwanag na kanyang natanggap ay aandap-andap.
Subalit nung tanggapin niya ang liwanag na mula sa Espiritu Santong Banal, iyon ang liwanag na nagtuloy-tuloy at naging maningning, kaya sa nakakatalima sa kalooban ng Ama. At sa ganap niyang pagsuko sa Panginoon, siya nakakatalima ng buong lugod sa Ama. Kaya palakpakan po natin siya. At ngayon naman po ay tatawagan po natin at upang ihayag na po ang mga nanalo sa ng ating kapatid na si Teacher May. Play po kayo dito. Tinatawagan na po namin ang mga hurado. Ito daw po yung nanalo. Hindi ko po alam kung kanino po ito, no? Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Agawin niyo po ako sa lahat ng gawa ng masamang spirito. Kanino po ito? Ay, kay kapatid na Arlene. Palakpakan po natin. Tebet, yung po natin, munting gift. Ayan po. Pumangalawa po, ay Ate Beth po. Nais ko po siyang papurihan, parangalan at pasalamatan ng lubusan. Kuya Berhel po. Ayan. Po, sa kanya po isa. Lahat naman po meron. Tatawagin pa mga sunod-sunod. Sunod-sunod po. Sumunod po, kung bibigyan po ako ng pagkakataon na makaharap ko ang Ama, kanino po iyon? Tita Pilar. Ayan po. Palakpakan po natin. Sunod po, Ama, salamat po sa pagkakataon na ito na makaharap ka. Wala pong hanggang pasasalamat sa iyo. Kanino po iyan? Ay, kapatid na Arlene. At yung isa po ay kay Tata Erneng po. No? Ayan po. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Nawa po ay lahat po tayo magmithi na kung paano nga po dumating yung takda natin, lahat naman po tayo doon paroroon ay makaharap nga natin ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Napakabuti po talaga ng Ama. At salamat sa iyo, Teacher May, sa handog mo para sa kanila at sa Panginoon. Ngayon naman po ay tinatawagan ko ang ating Mother of the House upang magbigay pa ng gabay para sa ating talakayan sa umagang ito. Papuri sa iyo, Amay walang katapusan, muli sa araw na ito na pinahintulot mo, na makapaghayag ng kabutihan at kadakilaan sa aming lahat, sa pamamagitan ng liwanag na iyong taglay, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa katawan ng aming mahal na Apo Kunching, na aming tinanggap at tuwirang pinagsusumikapan na makatalimang lubusan ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Kung kayo po sa bawat araw ay matama na nakikinig, alam niyo po, napakarami na po ninyong ipon sa inyong bangko. Amen po ba yon? Sapagkat bawat araw po, although nawala na po yung pagtitema noon, itong kaparaanan ng pagninilay naman ay binibigay ng ating mga kapatid na facilitator, ay makatutulong po sa pang-araw-araw nating buhay. Amen po ba yon? Upang sa gayon po ay may mai-replace po tayo na kung sa unang buhay, ang inaasahan mo'y tao, ang inaasahan mo ay sarili mong lakas, ngayon sa pamamagitan ng pakikinig mo, mayroon ng mga salita na maaari kang panghawakan na mula sa ating Panginoon upang makalaban ka sa pang-araw-araw na buhay. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Liwanag at pagtaliba. Napakaganda po ng tema. Habang ako po ay gumagawa ng kaukulang, siyempre po, ang mga lingkod ng Diyos hindi hinahayaang magutom ng ating Panginoon. Mayroon pong nagbigay ng handa para sa amin ang may kararawan po. Habang andun po ako sa taas, sadya pong tugmang-tugma doon po sa tema na ibinigay ni kapatid na Pearl, ukol sa liwanag, sapagkat ang aming pagkain po ay may curry po yon, kulay dilaw, na kapag hinalo mo sa puti,
magiging siyang dilaw. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Anong nais ko po ituran sa inyo? Simple lang po. Ang liwanag na dulot ng ating Panginoon ay hindi natin makikita ng ating mga mata. Hindi rin natin mahawakan ng ating mga kamay. Subalit, sa pamamagitan po ng kaukulang bahagi sa dakong ito, kaya ko dito ko po ibinibigay yung kaukulang bahagi sapagkat dito po ako nabuksan sa dakong ito. Lahat naman ay maaari mabuksan sa kung saan. Subalit, para po sa aking sarili, dito ko po higit nawawaan na unawaan yung tunay na aral ng ating Panginoon, yung tunay na liwanag na tinanggap ng aking buong pagkatao, at yung tunay na aral para makatalima sa liwanag na tinanggap mo. Amen po ba yun? Sa una po, parang mahirap sapagkat nangangapa ka pa. Parang naroon ka pa lang sa kinder na nag-aaral, natuturuan ka ng guro mo kung ano yung mga letters na dapat mong gawin, kung saan mo ipag-aangkop-angkop. Yan po, parang una lang po. Subalit habang lumuluwat po sa loob ng 8 taon sa dakong ito, unti-unti po na, sabi ko nga po sa inyo, yung liwanag na yun ay patuloy na pinagsusumikapan na hindi siya umandap-andap. Amen po ba yun? At kung sa artificial po na liwanag ko ating pong pagninilayan, kapag umaandap-andap ang liwanag mo, maaaring may kulang. Kung ikaw ay gumagamit ng gasera, maaaring kulang ka ng langis. Amen po ba yun? At kung halimbawa man, ang gamit mo ay artificial na kuryente at wala na siyang ilaw, maaaring brown out. At kung halimbawa naman po sa kandila, kung ito iaandap-andap, hahanap ka ng lugar na maaari mong masilungan para hindi siya mamatay ng hangin. Bakit ko po ito inisa-isa sa inyo? Ganyan din po. Sa larangan po ng kabanalan, kapag ang liwanag sa palagay mo'y aandap-andap na sa sarili mo, bumabalik ka na sa dati. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At doon ko po nasuri na hindi mo maaaring sabihin na kapag pumasok na sa iyo ang liwanag, magagawa mo na lahat. Hindi po. Gagawin po natin proseso. At ito po yung aking nasuri na sa loob ng 8 taon, kapag tinupad mo at tinanggap yung tunay na liwanag, ikaw mismong may katawan, magmimithi na gumawa. Sapagkat kung liwanag lang ang tatanggapin mo at hindi ka gagawa, hindi pa rin mababatid ng tao na naliwanagan ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon po, umpisahan ko po sa ulo. Ang liwanag na tinanggap sa pamamagitan ng aral, sapagkat yun po talaga yung liwanag na makapagbibigay sa iyo ng malawak, ng kaukulang kalawakan na hindi mo maabot bilang tao. At dahil may tinanggap ka, ang Espiritu Santo na hindi mahawakan, hindi makita, subalit sa puso mo, yun ang kanyang sisidlan. Yun ang kanyang tahanan, yung puso mo. Yung Espiritu Santo. Kaya syempre po, sa pagtanggap mo, lalo na po sa akin, bumabalandra lang po siya. Para po siyang bola na kapag isinot, hindi po papasok. Sapagkat, syempre po, andun nga po yung kayabangan, kataasan. Syempre, kung may karunungan yung tao, may karunungan ka rin. Ibig sabihin, ma-identify mo yung sarili mo na mas lamang sa iyo bilang pagkatao, kaya bumabalandra yung salita ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At nang unti-unti na po, syempre po, sa bawat pagbalandra ng salita sa puso ko, araw-araw may nagaganap na makapagtitibay sa akin na kailangan baguhin ko yon. Amen po ba yon? Kung kayo po ay tuwira nagsusuri, maging sa sarili niyo po magaganap din po yon. May test po si God bawat araw kung tuwirang may nabago na nga sa sarili mo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa po, sa ulo ko, syempre po nakalagay po dyan ang isip natin. Sa unang buhay, naroon na kaagad yung pag may kunti kang pera. Nag-aalala ka na, hindi ka na makatulog sa sakit ang ulo mo. Ang tanong, may nabago ba sa pag-alala mo? Wala. Subalit ngayon po, i-compare ko po, doon ko po masasambit na mayroon ng liwanag. Sapagkat ngayon, kahit wala kang pera, pag ginusto at hiningi mo sa Diyos na patulugin ka ng mahimbing, makakatulog ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At wala na pong alalahanin na, naku, paano kaya bukas, pang tuition ng ganito, pambayad ng ganito, wala na po. Naroon yung alam na ng Panginoon dahil hinugot ka niya, hinirang ka niya, pinili ka niya, yung liwanag na tinanggap mo sa Kanya, siya ang magbibigay tanglaw para maging payapa ang isip mo. Buhay pa ba ang Diyos? Sa tenga po, sa mata. Paano po tumatalim ang aking mata sa liwanag?
Dati po, kapag, siyempre po, ma-pride ang tao, ano po, bibigyan ko lang po ng pagkukumpara sa una at ngayon. Kapag nakita ko yung halimbawa ay sumakit ang aking kalooban, sa unang buhay, alam niyo po, kung hindi ko po siya maiwasan, ayaw ko talaga siyang makita eh. Dahil hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, lalo't sakit ng kalooban mo nararamdaman mo. Amen po ba yon? Subalit alam niyo po ba ngayon, pag nakita mo yung nanakit ng kalooban sa'yo, ngingiti ka lang. Kundi ang mararamdaman mo ay habag at awa at idulog sa Panginoon sapagkat nakitang-kita mo na wala silang liwanag. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakalaki po. At doon po pumapasok kung paano mong tinatalima para mabigyang halaga yung liwanag na tinanggap mo. Dito po sa tenga, kapag may nagbubulong-bulungan na, at syempre po, wala kang naririnig, subalit marumi ang isip mo at kung may narinig ka man, maaaring gamitin ni kalaban na yung ipadinig sa'yo ay pangit. Amen po ba yun? Kaya doon po pumapasok na instead na hindi naman pala yung sinabi ng kapwa mo, ikaw na masama ang isip at narinig mo ay ganun ang pagkadinig mo, lalo ka nagingit-ngit. Alam niyo po, ngayon, kapag may narinig ka, sasabihin mo na lang, bahala ng Ama sa kanila. Total, may ruto-uto namang tagahatol. Buhay po ba ang Diyos? Lalo na po sa bibig. Sa bibig din po. Ay, naku po. Sa totoo lang, kung paano nagpapatuto si Mami Beth, na sabi niya, Armalite, ako po, isa sa pinakamakulit ang labig ito. Sa unang pagkatao, napakakulit. Hanggang hindi po ako nakukontento doon sa sinabi at sinagot sa akin, sigurado hindi ko titigilan. Amen po ba yun? Subalit ngayon po, purihin, dakilain ng ating Ama, manakanakaman ay dumaratal, subalit hindi po ako nagmumura. Yung kaukulan na para lang magtuwid sa dapat ituwid, subalit alam mo na yung pangungusap na dapat mong gamitin sapagkat mayroon ka ng pandama. Kung ang kapwa mo'y masasaktan doon sa pangungusap na ibibigay mo sa kanya, matitimpla mo na ang kaukulan upang maihayag sa kanya ang tamang liwanag. Amen po ba yun? Lahat po yun. Sa kamay, kung sa unang buhay ay kuripot ka, madamot ka, sakim ka, siyempre naliwanagan ka na, alam mo na kung ano yung gamit ng kamay mo, na ang sabi ng Panginoon, kailangan iunat mo ang kamay mo sa kapwa mo. Alam niyo po, sa palagay ko, yan po yung napakahirap gawin ng tao. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, naroon po yung kaukulan na, siyempre po, lalo pag mahalaga po sa atin yung salapi. Kaya mapapalad po yung, wala pa ako pinariringgan, subalit ito po yung aral ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na apo, na kapag ang kamay mo ay nabigyan na ng liwanag, alam mo na kung paano ito gagamitin para sa makabubuti. Amen po ba yun? At doon ko po nakita at tuwirang napatunayan na kapag pinahintulot pala ng Ama, na kahit ikaw subukan mo lang na gawin sa sarili mo, na kung ano yung meron ka, ay ibigay mo sa kapwa mo, at nakita ng Ama na tapat mong binigay, hindi naman niya pahihintulutan na mawalan ka eh. Parang hambing lang po sa isang dam. Nakita ng Ama na ang dami mo palang binahaginan, ikaw ang dam. Pahihintulutan ba ng Ama na ikaw ay dam, matutuyuan ka? Hindi. Buhay po ba ang Diyos? Yun po. Sa paghakbang naman po, syempre po, sa paghakbang, ngayon po ay mayroon na rin pong paglilimi na hindi pagdakakarakara may mag-aya sa'yo, punta tayo doon. Subalit doon sa unang buhay, hindi mo naisipin. Basta ang alam mo, sikat ka, ang alam mo, may magagawa ka, ang alam mo, yung tutunguhan mo, maraming makakakilala sa'yo. Okay lang sa'yo, subalit ngayon mo may paglimi na rin po. Ano ang gagawin ko doon? Bakit kailangan ko pumunta? Amen? Yun po yung mga kaukulan na simpleng bahagi lang na mailalahad ko po sa inyo na daan ang aking pagninilay bilang isang alagad. Upang unti-unti po na yung maliit na pagniningas na yon ay lumaki. At doon sa paglaki na yon, hindi lang ikaw ang makikinabang, kundi kung paano nakikita ng kapwa mo na gano'n ang tinutupad mo, ang liwanag na tinanggap mo sa dakong ito, maaaring sundan ka rin ng kapwa mo sapagkat naramdaman nilang maganda ang epekto sa iyo. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Yun po ang pinakamahalaga para po isambitin ko po sa inyo, yung pagninilay po na yon na sa dakong ito, kagaya po sa ating mahal na Apo Kunching, na kung paano nga, sabi nga, napakarami po akong kilala na hindi po na-amaze ang karamihang tao doon sa mga ngaral na walang sinasabi sa buhay. At yun po yung dapat pakliin ng tao.
kundi kailangan mataman sila magsuri at dumama kung ano yung totoong inihahatid ng mga taong ginagamit ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat lahat ng tao, kapag simple lang ang pagtanggap sa Diyos, makita lang na taglay nito, taglay ganito, taglay ng ganito, hangang-hanga na sila. Dahil doon sa nakikitang panlabas na kaanyuan na marami silang karangyaan. Subalit, kung atin pong susuriin, doon ko po nakita, kaya sa dakong ito, hindi ko po sinasakop ang inyong mga damdamin. Kami po, ako, ang mga alagad, o sino man sa mga alagad at mga caps, ako po ay hindi mangangako na dito na lang ako, kundi nadama ko, nakita ko at tinanggap ko ang liwanag sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na alam ko po na kapag ako'y nalayo sa dakong ito, hindi pa sapat yung liwanag na ibinigay sa akin ng Diyos. Amen po ba yon? At kailangan ko pang mag-charge ng higit pa na liwanag sa pamamagitan po ng kanyang ginagamit ating mahal na Apo upang saan dako ka man tumungo, alam mo na ang sandata na taglay mo ay hindi na masasapawan pa ng kaukulang maaring ka magdunong-dunong. Hindi po, makikita mo po yung pagkakaiba ng totoong liwanag at totoong nagliliwanag-liwanagan lang. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, nawa po, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Sa dakong ito, ang inihahasik ng ating Panginoon ay tunay na liwanag. Hindi nyo man nakikita, hindi nyo man mahawakan, subalit kung ang liwanag na ito sa pamamagitan ng kanyang mga aral at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay tanggapin po natin sa ating kalooban at isasabuhay po natin, hindi po ibang tao makikinabang. Mismo ang ating katawan, ang ating katauhan ay makikinabang. At hindi lang po yun. Kung yun po ang makikita sa ating lahat, may pupurihan nilang Ama. Hindi lang tayo ang magpupuri sa Diyos, kundi tayong lahat na nakatanggap ng liwanag ay kakamti na papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Muli, magandang umaga po sa inyo sa hapong ito. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At katotohanan po lahat ng kanyang ipinahayag. At minsan nga po si Mother napagkakamalang maraming pera. Pero sa totoo lang po, ala pong laman ng pera yung kanyang bag. Pulbos lang po sa lupi stick. Subalit sa pagtalima niya sa kalooban ng Ama, dahil siya'y naliwanagan, siya po ay nagsusumikap na makatalima kung ano ang pag-aatas ng Ama para sa kanya. Muli po, maraming salamat sa lahat ng nagbahagi. At kung ito po ay inyong pinakinggan, ito po ay kinapulutan nyo ng aral. At doon naman po sa mga hindi nakapagbahagi, sa susunod na lang po siguro. At ang lahat po ay inaanyayahang magsitayo at awitin po natin ang panalangin